Good morning po mga Tagumpians. So ako po si Ma'am Gemma Esguera, but then magiging parent din ako because my daughter will be an incoming grade 7 this school year 2020 and 2021. Kamusta naman po tayo? Sana maayos po tayo lahat ngayon kahit po nasa COVID pandemic po tayo ngayon sa nangyayari po sa ating sa buong mundo. Sana po maayos po lahat ang kalagayan natin. So sa naranasan po nating mga enrollment previous year since ako po ay mag-11 years na sa Tagumpay National High School. So far, kakaiba po talaga ngayon kasi online po tayo. Pero kung tutuusin, okay po kasi hindi na tayo magbabiyahe pa. At least sa bahay na lang saan na tayo. At yun nga lang, so syempre, kailangan natin ng magandang connection sa ating mga internet. So, ang ating current enrollment po ngayon ay, syempre, online po tayo ngayon. We have the survey form. So, mayroon po tayong learner enrollment and survey form po. So, ang in-expect po natin, syempre, so sana matutunan po natin yung pag-enroll po sa school using the learner enrollment and survey form. So, ganito po yun. So, una, syempre, yung aking email ad. So, gemma.isguera@deped.gov.ph. So, ibaba po natin. So, may mga ito po yung form nating pipilapan later. So, as a parent, so, Hello? Hello? Magandang araw Tagumpians. Kamusta na po kayong lahat? So ngayong araw na to, June 1, nagsisimula na po ang remote enrollment natin. Ito po ay ginaganap sa buong Pilipinas halos. Dahil kakaiba po ang ating ginagawa dahil sa nangyaring pandemic sa mundo, kaya ang ating DepEd, yung ating kagawaran ng edukasyon ay gumawa ng paraan para po tayo makapag-enroll maski hindi po face-to-face. So, ngayon po ay nagaganap ang enrollment through online at sana po ay makisabay po tayo sa bagong panuntunan ngayon. So, sana po ay ma-embrace po natin lahat ang mga pagbabagong ito sa Pilipinas at sa DepEd mismo. So yun lamang, Ma'am Gemma. Nasaan na si Ma'am Gemma? yes, ma'am. Ayan. Apo. So pagpatuloy mo na para meron pa silang marinig sa'yo. Ba't ka napuputol ka yata? Napuputol po ba? Ayan. Okay naman po. Sige, okay. Okay po, ma'am. So, kamusta na po mga parents? Eto na po tayo. So, sa ating enrollment po, survey form. So, tatawagin na po natin si Tabora para po sa ating mga wala pa po si Tabora. So, ngayon naantayin po natin si Ma'am Rowena Bautista po ang ating OIC sa panghapon. Pasok po, Ma'am Weng.
Ayan, nawawala-wala rin po ang connection ni Ma'am Wen ngayon. So, tingnan po natin kung naka-online po si Sir Boricano. Sir Boricano, ang OIC po ng pang-umaga. Medyo mahina po ang connection. Nagkakaroon po tayo ng problema. Si Ma'am Alina na po ang ating grade level chairperson ng grade 9. Ma'am Alina, kamusta ka naman dyan? Good morning po. Good morning, Ma'am Gemma. Good morning, Tagumpians. Ito po, okay naman since last week ay sobrang busy sa pag-answer ng queries ng mga para sa ating online enrollment. So, Ma'am, ano po ba ang masasabi natin sa nagaganap na enrollment ngayon? Okay po. As early as 7 a.m. today, ang ating mga GLC, kapwa GLC, ay nag-distribute na po ng mga links, online link for enrollment sa mga advisors per level. At itong mga advisors po na to, ang siya nagpo-forward ng link sa kanilang GC. So sa ngayon po, marami pa rin pong pumapasok na queries regarding enrollment through text and sa official Facebook page po ng Tagumpay. So, ilan po kayong expected nating enrollees, Ma'am, ngayong taon mula grade 7 hanggang grade 10? Kung pagbabasihan po natin ang data ng ating end of the school year, lumalabas po na more than 2,000 po ang ine-expect po nating enrollees this year kung lahat po sila ay mag-e-enroll sa ganito pong setup po natin ngayon. So, sana po maging maayos po ang ating enrollment at makapag-enroll po sila. So, hanggang kailan tatagal ang enrollment natin? So, ang ating pong enrollment ay nag-uumpisa po ngayong araw, June 1, 2020 at magtatapos po by June 30, 2020. So, may mga documents po ba tayo na dapat i-submit? Wala naman pong kailangan i-submit na documents, though sa ating online form, meron po doon PSA registry number na kailangan pong fill upan ng mga magulang. So kailangan po while accomplishing the form, present din po ang kanilang PSA, birth certificate ng kanilang mga anak. So paano, Ma'am, yung mga hindi nakabalita na may online enrollment kasi walang silang internet access? So ayun po, kung wala po silang internet access, ang dati po nilang advisor ang makikipag-communicate sa kanila at sila po ang mag-e-enroll sa kanila online. Okay, paano po natin malalaman kung tanggap na sila dito sa school? Once po successfully na-answer po nila yung online form, ito po ay mag-proceed sa ating database. Ngayon po, ang kailangan na lamang po nilang antayin ay by July yung official list po ng sectioning po natin. Okay, so maraming salamat po, Ma'am Alina, sa pagsagot po sa aking mga katanungan. Okay po, salamat din po. So, ngayon po, inaantay pa po natin si Daniela Tabora. Hello, Daniela. Kamusta ka naman? Nak? Yan, medyo nawawala-wala po yung kanyang connection. Siya po ang ating bagong SSG elected president. Hello, kumusta ka? Magandang umaga po sa lahat. Okay, magandang umaga din. So, ano ang nararamdaman mo ngayong unang araw ng enrollment? Medyo choppy. Naririnig mo ba ako, Nak? Ano po, nakakapanibago po, kumbaga, dahil kapag gagantong enrollment, nangyayari sa school, nagtitipon, pero Medyo choppy po ang kanyang connection.
Yan. So, naantay pa po natin. Babalik po ang ating Miss President. So, yan. Nawala na naman po ang connection. Sir Jun po kaya? Handa na po ba si Sir Jun? Ayan, Ma'am Wen, good morning po. Kamusta naman po? Magandang umaga, Ma'am Gemma, at magandang umaga sa lahat ng ating mga magulang at mag-aaral sa Tagumpay National High School. Sa pagbubukas po ng ating online enrollment, nais naming ipabatid sa inyo na ang buong pamunuan ng Tagumpay National High School sa pangunguna ng ating punong guro na si Dr. Maria Cristina S. Marasigan, na handa po ang ating paaralan sa bagong hamon sa edukasyon na tinatawag nating new normal. Kaya sa ating mga magulang, hindi po nating maiiwasan na batid po nating may mga agam-agam po tayong lahat. Subalit, makakaasa po kayo na ang buong pamunuan at teaching force ng Tagumpay National High School ay masusing pinag-aaralan ang Learning Continuity Plan according sa guidelines na ibinaba ng ating DepEd upang sa ganon ay makaagapay tayo sa pagbabago sa edukasyon at hindi po matigil sa pag-aaral ang inyong mga estudyante. Sapagkat iniiwasan po natin ang face-to-face at ang ating top priority po ay ang kalusugan ng ating mga estudyante. Kaya sa ating mga mag-aaral at mga estudyante, inaasahan po natin ang kooperasyon at pakikipagtulungan upang makaagapay tayong lahat sa pagbabago sa edukasyon. Habang tayo po ay nakikipagbuno pa at nakikipaglaban pa sa pandemya ng COVID. Kaya inaasahan po namin na makikinig po kayong maigi sa mga instruction na ibinigay ng ating mga grade level coordinators para sa mga grade 7 enrollments natin. Sa mga dati nating mga estudyante, inyo na pong kontakin ang inyong mga dating advisor sapagkat sila po ang magko-confirm sa inyong enrollment ngayong taon. So maraming salamat sa lahat at mag-ingat po tayong lahat. Ma'am Gemma, thank you so much also. Ma'am, wait lang po, may mga tanong po. So, paano po magpapa-enroll yung mga grade 7 learners natin, ma'am? Ang ating grade 7 learners ay may link na pong ibinigay sa inyo. Or ito po ay link na sa ating grade level coordinators. Uploaded din po yan sa ating Tagumpay page. So, i-click na lang po iyon at mag-fill up. So, paano po ma'am yung mga hindi nakapagpalista? Sa ating mga hindi nakapagpalista, sa ating early registration, gaya ng sinabi ko po ay ating pong kontakin ang ating grade level coordinator na si Ma'am J. Antipase. At kasunod po iyon, ihanda po natin ang ating mga mode of verifications katulad ng IDs ninyo or barangay certificate kung meron po kayo, or billing na makakapagpatunay po na kayo po ay resident within our zone. Pwedeng kayo po ay nasa Tagumpay area, Amityville, or Christianville po, sapagkat yun po ang ating zone. At kung makita po natin na kayo po ay within the zone ng ating paaralan, kayo naman po ay tatanggapin. Pero mag-a-announce po tayo ng ating schedule regarding our enrollees na hindi nakapag-early reg. Mga siguro third week ng June yan, sapagkat ang priority po natin ngayon na i-enroll ay ang mga nakapag-early registration po sa atin. Ito ay nakapost po sa ating Tagumpay page. Pero wag po kayong mag-alala, gaya ng aking sinabi, kung kayo po ay malapit sa ating paaralan, kayo pa rin po ay matatanggap sa ating school. Okay, ma'am. Paano po yung mga may cellphone pero wala pong mobile data? Okay po. Para sa mga walang mobile data, kahit may cellphone, yan naman po ay katulad ng sinabi ko sa inyo, tayo po ay naghahanda ng Learning Continuity Plan na hindi lang po online ang gagamitin natin,
kundi naghahanda rin po tayo ng tinatawag na distance learning through modules. So, after po nitong online enrollment po natin ay magsasagawa rin po tayo ng guidelines tungkol dyan kung paano tayo magsasagawa ng ating klase tungkol dyan. Pwedeng online or distance learning through modules na kung saan ang pipick up po ng modules ay ang mga magulang, hindi po yung mga bata. Sapagkat Okay. iniiwasan po natin na sila po ay magkaroon ng COVID. So, kailan po ma'am maaaring mag-enroll mga transfer at balik-aral? Sa third week po ba ng June, katulad ng nabanggit nyo kanina sa grade 7? Opo, ma'am. Opo. Isasabay na po natin doon. Transferees, mga, late registration, sila na po ay pagsasabayin. Okay, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Weng. Ang ati pong OIC sa panghapon. So, may katanungan po tayo, no? Hi, ma'am. Nakapag-early registration na po anak ko. Nakapag-fill out na din ng form. Waiting na lang po na ma-accept sa grade 7 TNHS group. From Miss Kimberly Kimberly. Gale Ramos Peñas po. Okay, Ito po. good morning, Miss Kimberly. Kung nasunod nyo na po ang proseso, ay wag na po kayo mag-alala tungkol doon. After po ng ating online registration, ay magpo-post po ulit tayo ng confirmed list of students na nakapag-confirm po sa ating school. Ito ma'am, meron pa po tayong tanong. Good morning ma'am, hindi po ba allowed mag-enroll sa grade 7 ang taga-suburban? Good morning, Miss Lysen. Gaya ng aking sinabi po, tayo po ay may tinatawag na zoning. So, ang suburban po ay within area na po ng ating Kasiglahan National High School. So, right now po, gaya ng sinabi po namin, hindi rin po namin matatanggap yung mga hindi malapit sa ating lugar. Dahil unang-una po, ang tinitignan po natin dyan ay yung safety ng mga estudyante natin. Kaya based from the directive ng ating SDS or Superintendent sa DepEd, sa Division Office, ay doon po tayo sa pinakamalapit na paaralan sa atin. Unang-una po, ini-ensure po natin ang safety ng bata na hindi na mahirapang mag-travel if ever na magbalik tayo sa normal. Pangalawa po, ang kapasidad lang po ng ating paaralan, as of now po, hindi po tayo nakakapagdagdag ng classroom. So, nag-arrange na po tayo sa 70 per classroom. So, sana po ay maunawaan po natin ang ating prosesong ganito. Maraming salamat. Okay, thank you po Ma'am Weng. So, inantay pa po natin si Sir June. Ma'am Weng, di ko po alam kung makakapag-online si Sir June, wala pa po. Pwede po bang ikaw na rin ang sumagot sa aking mga katanungan? Anong katanungan mo, Ma'am Gemma? Sasagutin natin yan. Wag lang, ma. Kasi ikaw ay isa na rin sa alam ko nauna ka rin naman sa akin sa school kaya mukhang masasagot mo rin naman yung mga tanong para kay Sir June. Mukhang wala kasi Sir June, hindi pa po nag-o-online. So, para medyo mabilis po ang ating proseso dito sa ating live streaming. So, ma'am, ano po ang pinagkaiba ng enrollment 5 years ago at saka ngayon? Okay, so salamat sa question na yan, Ma'am Gemma. Alam po nating lahat na ang enrollment 5 years ago sa atin ay laging traditional. Unang-una po, ang mga magulang at bata ay nagkakaroon ng orientation sa ating paaralan sa pangunan ng guidance counselor. After po dyan ay may next step po tayo na pagkuha ng registration form, pag-fill up, pagdadala ng mga pertinent records katulad ng Form 137, mga RADAC, birth certificate, na bine-verify ng ating mga teachers ng personal. Pero sa ngayon po, nakikita po natin, dahil hindi naman po pwedeng mag face-to-face,
At lagi po nating tinitignan ang social distancing sapagkat top priority po natin ang health ng bawat isa. Ginagawa po nating online. At ito po ay bilang pag-agapay din po sa tinatawag nating 21st century na kung saan it's more on technology. Actually, bago magka-COVID po sa atin, itong paraan ng enrollment po ay ginagawa na po sa ibang bansa kahit wala po silang pandemya. So I think as Filipinos also, we should adapt on what is currently happening. At ito po yung ating kailangan talagang maging proseso upang wag po tayo magkasakit. So ibang-iba po, Ma'am Gemma, ang paraan ng pag-i-enroll ngayon compare 5 years ago. Okay po, ma'am. Thank you po. So, paano yung ma'am grade 7 turning bago mag-COVID? Naka-enroll na kami, Amity galing po. So, may tanong po mula kay Miss Virgie Galgo. Nakapag-enroll Ano daw yung kanya? na po, okay na po siya. Turning bago mag-po. Grade 7 turning grade 7 po siguro. Bago mag-COVID, naka-enroll na kami, Amity galing po. So, kung naka-enroll na po, alam ko po okay na po yun. Tama po Oo. ba, ma'am? Hmm. So, wala na po siyang poproblemahin. So, Opo. ano po bang exciting moment ngayong enrollment, Ma'am Weng? Sa enrollment na ginaganap natin ngayon na online. What is exciting sa ating proseso? Unang-una, gaya ng sabi ko sa inyo ay ito ay pagpapakita na ang ating paaralan, bagamat may ganitong sitwasyon, ay handang-handa ang ating paaralan. At atin din pong ina-acknowledge ang ating ICT coordinator na talagang abalang-abala sa paghahanda ng mga katulad nitong mga link na ginagamit natin ngayon sapagkat siya po ang punong abala. So, Kaya nga, I can natutulog pa confident. po ba yung ICT natin dyan? Yun nga po Wala ang nang tulugan ating question, Ma'am Jem. Mukhang hindi na natulog, pero gaya ng sinasabi niya po, she is working in passion for the benefits of our students and our parents. Kaya naman po, tayo po ay nagpapasalamat sa Saludo kanya. po tayo dyan. Saludo tayo sa Kaya kanyang nga po. talagang dedication nga naman. Kaya nga po talaga nga pong pang number 1 or most outstanding teacher ng Tagumpay National Kaya High nga School. natin most outstanding. So, Kaya ano po makakaasa po enrollment? tayo sa ating mga magulang na ang buong pamunuan ng Tagumpay National High School ay naghahanda po para po tayo makaagapay sa pagbabago sa edukasyon na tinatawag nating new normal. Okay po. So, ma'am, paano po ba yung enrollment by telephone? So, meron po bang sasagot po ng mga katanungan sa school para po sa enrollment by telephone? If ever na may magtatanong po dahil po ang ating contact number at hindi po ako nagkakamali, ay nakikita po sa ating FB page. Opo. Actually po, sa ngayon po kasi mayroong DepEd memorandum na inaas pa ang mga guro na mag-stay sa paaralan ng June 1 to 5. We are working from home and we are online from 8 a.m. to 5 p.m. today to acknowledge all the questions coming from our parents and students today related to online enrollment or confirmation. But next week, I guess, we will be using yung tinatawag nating work scheme na kung saan magsisimula na yung from Monday to Friday ay may tatao na sa ating paaralan. So I think if ever yung phone na binigay po natin ay may makaka-receive na po ng call. But right now po, you can send us message sa ating FB page. Or if friends nyo yung ibang teachers, you can also send your message. So, pwede silang tumawag sa ibinigay na number. Okay po. So, nakapo po sa FB page naman yun. So, kanina po Opo. may tanong, medyo nawala na po siya. Pero medyo Opo. natatandaan ko po yung tanong kanina. So, paano daw po siya? Siya po ay mukhang repeater po or babalik po siya ng grade 7. Dati pong ating estudyante, ma'am.
Parang Opo. ang alam ko po, parang nasagot na po natin yan kanina kasi po ito po ay natanong ko Opo. sa iyo, tama po ba? So mga third week po ng June, Oo. so pwede po tayong mag-inquire regarding po sa mga late enrollees at saka po sa ating mga transferees repeater. Tama po ba, Ma'am Weng? Oh, yes, Ma'am Jem. Katulad lang sabi ko po sa inyo, ang ating priority muna ngayon ay yung mga nag-early registration sa grade 7, confirmation ng ating regular students from grade 8 to grade 10, and on third week ng June, that will be the schedule for transferees, late registration para sa ating grade 7. So please, parents and students, wait for further announcement coming from us kung kailan na po ulit kayo pwedeng mag-register. Kasi hindi rin po pwedeng sabay-sabay, medyo magugulo ang ating sistema. So medyo step by step po tayo. Thank you po, Ma'am Weng. So papasok daw po si Ma'am Alina. Meron po siyang ibang sistema Okay daw po. po. Sistema daw para sa repeater. O, Ma'am Alina. Ayun po, no. Good morning po ulit. Regarding naman po sa ating repeaters and retained students, ibig sabihin po yung mga grade 7 na grade 7 pa ulit. Tama po? Or grade 8, grade 8 pa ulit. Ang mangyayari po sa kanila ay paki-PM lang po ang mga GLC na bawat level at kami po ay may ipo-forward na link po sa kanila para sa enrollment. For grade 7 po, si Ma'am J. Antepase. For grade 8, Sir Joward Centes. Grade 9, si Ma'am Alina Grace Flores po, ang inyong likod. At grade 10 ay si Ma'am Jofay Talusan. Pwede rin naman pong makipag-communicate through dun po sa mga numbers na binigay. Para po to sa mga repeaters po. Kahit ma'am Yun yung lang po. nag-stop, ma'am, yung nag-stop po, considered pa po natin sila na repeater. Opo. Retained and repeaters po. Okay, so mga retained repeater and sa link Yung transferees po by third week pa po ng June. At depende pa rin po yun sa magiging number ng enrollees natin na old students. depende pa po kung may slot pa po tayo, ma'am, no, Ma'am Alina. Opo, lalo na po sa grade 9, sobrang dami po kasi. Kaya hindi po namin maibibigay yung assurance kung tatanggap pa po sa ibang level. Kaya antabay lang po muna. Sige po, Ma'am Alina, maraming salamat po ulit sa pagsagot po sa mga katanungan. Okay po, you're welcome. So, tingnan po natin kung makakapasok na po si Ms. Tabora, si Ma'am Weng po ulit. Tatanggap Hello. ba kayo ng enrollees from private schools ang Tagumpay na marami kasi lipat from private to public? Si Sir Falculan po ito, nagtatanong. So, paano po? Okay po. Anong grade level po, sir? Ito po muna, ma'am. Mamaya po, wala pa pong reply. So, ito po si Okay. Miss Oynesra, medyo baliktad po ang pangalan, no? Oo. Kailan po enrollan ng galing sa private school? Okay, sa ating mga parents, paki-include po ang inyong grade level at saka location po ng inyong tirahan para masagot po namin kayo exactly. Kasi kung ganyan po ang ating tanong, medyo malabo po ang ating isasagot. So, maraming salamat po. So, thank you po, Ma'am Weng. So, may final message pa po ba tayo, Ma'am Weng, tungkol po sa ating enrollment na nagaganap po ngayon? Sa Meron pa ating po mga Wait lang po, ma'am. Ano to? May tanong pa po, Ma'am, ilipat ko po sana sa inyo, anak ko, grade 8 na po siya, from Maranata po. Sana matulungan niyo po ako. Maraming salamat. So, Miss Sapphire Haven, alam ko po ang Maranata ay marami pong branches. Meron po tayo dito sa may Manggahan po, kasi po kayo taga rito lang din. At saka mayroon po sa Kasiglahan. So, saan po kayo malapit doon? Ayan na po yung okay. Mr. Falky. Lahat ng level, lalo na ng grade 7, 8, at 9 po. Yung As long as sa ating mga magulang, para hindi po tayo malito,
kung ang ating mga estudyante na lilipat or mag-i-enroll sa ating paaralan, gaya lang sinabi ko po sa inyo ay within our zone, katulad ng Tagumpay area, yun po ang ating zone kasi sa Tagumpay National High School. Tagumpay, Amityville, and Christianville, wag po kayong magkaroon ng agam-agam sapagkat i-absorb po sila ng ating paaralan. Pero kung sila po ay medyo malayo na sa ating paaralan, ipagpaumanhin niyo po sapagkat kung ang buong bata or estudyante na gustong mag-enroll sa ating paaralan ay tatanggapin natin, hindi na po sila kakasya din po sa ating classroom once na nagbalik po sa normal ang ating sitwasyon. Kasi as of now po, nag-range na po sa 70 to 80 students ang ating sections. So, kawawa naman po yung ibang paaralan, wala na po silang tuturuan kung puro sa Tagumpay na po sila magpapa-enroll. So, Ayan sana po, po ay maunawaan din po natin. Thank you po, Ma'am Weng. Ayan na po yung sagot ni Miss Sapphire Haven. Kasiglahan po, Ma'am. Okay so, po. doon po siya sa branch ng Maranata sa Kasiglahan. Okay po. Para doon sa may question tungkol sa Maranata School, ang pinakamalapit po na paaralan sa inyo po ay ang Kasiglahan National High School. Kung gusto niyo po siyang ilipat from private school to public. Lahat naman po ng public schools ay magagaling po at nagpe-perform po ng maayos. So, pare-parehas lang po tayo. Ang lagi po nating isipin po, mga mahal naming magulang, ay yung mas malapit po ang paaralan sa inyong tirahan upang ma-ensure po natin ang seguridad ng ating mga estudyante. Lalo na po sa panahon ngayon, medyo may pandemya. So kung medyo malayo ang paaralan na papasukan po nila, mahihirapan po sila sa kanilang pagta-travel. So, wag na po tayo sanang mamili ng paaralan na medyo malayo sa kanila. Lagi nating isipin kung malapit po ang paaralan sa inyong lugar, doon na po tayo magpa-enroll. Maraming salamat. So, kanina po, may tanong din po, Ma'am Weng, taga Villana, Opo. medyo nakalimutan ko na po yung pangalan. So, paano daw po, taga Villana po siya, galing ng private school. So, kung hindi po ako nagkakamali, meron po tayong, Montalban Heights National Montalban High School. Heights. Saka, Opo. medyo unti po yung kanilang enrollees. Alam nyo naman po, ang ating Tagumpay National High School ay masyado na pong congested. Tama po. May mga Actually, tanong pa po. Sige, Ma'am Weng, last kayo year muna. po ay 30 students per room lang po sila. Ganun po kakonti ang kanilang enrollees. So, ang ating paaralan po ay nag-range na po ng 75 to 80 per room. So, medyo congested na po. Hindi pala medyo, talagang congested na po ang ating Super congested classroom. na po. Oo, so yung ating quality of instruction din po ay medyo bumababa dahil marami po ang estudyante natin. So, yun din po ang iniiwasan natin. Ma'am, ito ma'am, from Miss Apo. Alea Gab. Ma'am, paano po i-submit yung requirements ng upcoming grade 7 by online? Din po ba yung submit or parents po yung maghahatid? Thank you po. Okay po, yung nagsisend po sa inyo ng link na si Ma'am J. Antipase, paki-contact nyo na lang po siya sapagkat siya po ang in charge sa proseso niyan. Opo, maraming salamat. Mas panatag po kasi ako, Tag ma'am, po pag kasi, nasa inyo. ma'am. Nasa inyo. Siya po yung nagtatanong Para- kanina na taga Opo. Maranata po sa may Kasiglahan. Ma'am, naunawaan po natin, pero Opo. baka hindi po tayo maging panatag pagka malayo-layo po. Opo. Kung kayo po ay Maraming taga salamat. Kasiglahan. Opo, maraming salamat Miss Sapphire sa napakagandang komento sa amin. Ibig sabihin po, nandyan po ang anyong tiwala sa ating paaralan. Subalit, sa aming mga guro po, mas panatag po kami kung mas malapit po ang pag-i-enrollan nyo ng inyong mga anak. Sapagkat unang-unang sabi ko po sa inyo, iniiwasan po natin ang malayo ang travel ng mga bata.
Maraming salamat. Nagtanong uli. So, paano po yun, Ma'am Weng? Ito nga po, yung tanong ni Miss Alea. Ay, si Ma'am Opo. Jayan na po, si Ma'am Jayan na po Opo, ang bahala. Ma'am Jayan Tipase po. Tapos may tanong din po kanina mula kay Miss Astihe Eden. Good morning po, Okay. Ma'am Gemma at Ma'am Bautista. Yung galing po dyan sa Tagumpay National High School ng grade 9 at mag-grade 10 po ngayon. Yung mga libro po nila, paano po naman maibabalik po, Ma'am? Okay po. Para po sa mga retrieval ng ating mga modules, actually po, isa rin po yan sa ginagawa natin ng proseso kung paano makakapagsauli ng books or modules ang ating mga old students. So maybe sa mga susunod pong mga araw po ay mag-a-announce po ulit tayo sa FB page ng pagsasauli ng books. For a while po, pakiingatan na lang din pong maigi. Sapagkat kung may mga bata po tayo na papasok sa distance learning through modules, kinakailangan po natin yung mga modules na yan. Although sapat po ang stock po natin ng mga modules sa library natin para sa mga magdi-distance learning using modules. Pero pakiingatan po, muli nakikiusap po ako sa lahat ng ating mga magulang at mag-aaral, napakiingatan ang mga modules na iyan at mag-a-announce tayo kung kailan magsasauli. Gagawin na lang siguro na through parent ang pagsasauli at may schedule po to avoid parang close contact with one another. I-observe pa rin po natin ang social distancing. Okay po, Ma'am Weng. So, Yan, may message ang Ma'am Villamor. Saka si Ma'am Jen kanina. Okay po. So, good morning po. Congrats po ating mga kaguruan sa likod ng live na ito. Napakalang tulong po sa ito sa mga parents, sa students. Naging para saludo po sa inyong lahat. Ayan po, nakapasok na po ang ating Sir Jun Buricano. Mukhang nasa Good morning. eskwelahan po siya ngayon. Good morning, sir. Good morning po. Kadarating ko lang sa school. Ay, nasa school pala. Mukhang naghanap pa ng si Sir, internet connection. Ikaw na ang Oo. sasagot ng phone call dyan, Sir Jun. Oh, Kasi sir, may Oo, mga kung tatawag meron. daw. ihanda mo Sige na, sir, po. yung sarili mo dyan. Okay po. No problem. Basta maghihintay lang po parents dito sa school. Yan, sir. Ma'am So far, Weng, ang school natin may ay message maayos pa po ba tayo, ngayon. Ma'am Weng? Ah? May So far, yung message ating school si ay Sir maayos naman ngayon. Ayan, Wow. sumisingit sa likod Ayan. ko. Sir Jason. Opo. Tawa pa, Sir Jason. Sir Jason, naka-live tayo ngayon. Okay, ang ating Okay, school may- ay malinis. Yan. Maayos May po, message ang maliwalas. ating grade 10. Opo, ang Grade ating level bagong coordinator. grade Pakibasa level na lang, Ma'am coordinator Jem. po. Sa grade 10 po, wait po tayo for announcement kung kailan ang submission ng modules kasabay po ng pagkuha ng kanilang COC, good moral at certificates kung sila po ay may award. So maghintay lang po tayo, no? Darating po tayo dyan. Marireceive po natin ang ating mga awards na ating inaasam-asam. Sir Jun, kayo na po. Ano ba yung itatanong sa akin? Diyos ko po. Sandali po. Baka may sasabihin pa po ang ating Ma'am Weng bago po tayo dumako sa inyo, Sir Jun. May mensahe pa po ba tayo, Ma'am Weng? So far naman, Ma'am Jem, ay nasagot naman natin ang mga queries ng ating mga magulang. So, inaasahan po natin na makikipag-cooperate po ang lahat ng mga magulang, mga estudyante po natin sa pagbabago sa enrollment natin ngayong taon. At if ever po na may mga bagay na nakakagulo sa atin or mahirap nating complain, sapagkat katulad ng pagsasagot ng form, medyo maproseso din po iyon, magkaroon po tayo ng mahabang pasensya. Lahat po tayo ay nag-a-adjust. So, we are looking into the silver lining Silver of line. this pandemic, di ba? So sabi nga nila, medyo nakaka-stress, pero enjoyin pa rin po nating lahat. At magtulungan po tayo. So maraming salamat. Yun lang po, Ma'am Jem. Maraming salamat po, Ma'am Weng, sa oras po na inilaan po para sa ating live streaming. Sir Jun, ikaw na po. Ma'am Gemma,
Meron lang po. po akong idadagdag doon sa online enrollment natin. Sige lang po, So sir. sana po, ang pakiusap natin ay gabayan ng parents yung kanilang mga anak during do sa pag-fill up ng ating form. Kasi po baka mali-mali po yung kasi ang pagkakaalam ko po may kasamang survey yung ating enrollment online. Opo. Ano po ma'am? Baka po Opo, kasi hindi sang-ayon doon sa gusto ng magulang yung ilagay na mga sagot ng kanilang mga anak. Kaya kung pwede po sana yung mga magulang ang tutugay-gay doon sa kanilang mga anak during filing ng kanilang enrollment. Okay po. So may tanong po ulit si Miss Joanny Carpio Neresina. Good morning po ma'am. Sino po ang in charge sa requirements po na incoming grade 7? Ano po contact number po TY? Yung ating tanong po ay sasagutin ng ating GLC ng grade 7. Ano po, hintayin po natin yung kanyang respond dito. Pero usually po ang enrollment, yung mga kailangan sa enrollment po ay ipo-photocopy po yung inyong mga card kasi isi-send po ito through Google Form eh. Yun po yung pagkakalam po natin. So yung card, yung good moral, at yung kanilang birth certificate po, yun po yung pangunahing kailangan nilang ihanda para sa enrollment po ng incoming grade 7. Sino po kontakin ma'am pag grade 7 na po mula kay Miss Maria? Si Ma'am J. Antepasi po. Kontakin po Ma'am J. natin. Antepasi. Mamaya po, siguro po siya po ay magko-comment naman sa ating Facebook page po. Kontakin po namin. O sige. Uy, congrats! Yung kasyong importante sa akin. Ang mga pera, So, Siyempre, kailangan ng pera ngayon. Naghihirap yung mga pamilya natin. Nakay ano? Oy, nakay Ma'am Grace. ayan po. Ah. Ma'am Alina Grace. Ayan po, Ma'am Alina. Yes, ma'am. So, ayan po. Sino po ang kontakin? So, ayan po, may nagtanong na po uli. Di po ba si Ma'am J. Antepase? Ano po? Lahat po ng infos or concern regarding grade 7 kay Ma'am J. Antepase lamang po. Okay po, Ma'am Alina. Thank you po. So, papasok po ba si Miss Daniela Tabora po, ang ating SSG President? Okay na po Opo, ba siya? naghahanda na po siya, ma'am. Hinihintay lang natin na makahanap ng magandang signal kasi sa kanila po sa San Isidro medyo mahirap yata ang signal sa kanila. May tanong pa din. Good morning, ma'am. Kailan po enrollment ng grade 9? Salamat po. So, may online po tayo, Ma'am Miss Marivic sa DIASA. Yung sistema po ng ating enrollment, mga parents, ay doon sa GC na kinabibilangan ng inyong anak, ay merong i-forward doon na link ng dati niyang advisor. Yung link na po na yon, doon po sila mag-online enrollment. So, open na po as of now yung ating enrollment. Yung link po ay nasa GC na po nila. Kaya, anytime po hanggang June 30 ay pwede na pong mag-fill out yung mga anak natin doon para sila makapag-enroll. Sir June, may tanong pa po dito. Need pa rin po ba mag-enroll yung mga dati ng student dyan incoming grade 9 po? Salamat po. Yes po, kailangan po silang mag-confirm ng kanilang enrollment. Kasi po, alam naman natin ngayon ay baka meron tayo may mga parents na hindi nila i-enroll ang kanilang mga anak. Kaya kung hindi po sila nakapag-enroll doon sa online, ay automatic hindi sila officially enrolled po. Kaya kahit all student po sila, kailangan po nilang mag-enroll pa rin. Okay, thank you po Sir June. So ngayon po, Okay po. habang inaantay po siguro natin si Miss Daniela Tabora, tawag doon? May message po si Sir Joward. Okay po. Ang enrollment po ay ongoing na po. Magtatagal po ang enrollment hanggang June 1 hanggang 30. Salamat po, Sir Joward. Okay, thank you rin po Sir June. So, habang inaantay po natin si Miss Daniela Tabora, Sir, siguro po papakita po muna ako kung paano po sila mag-fill up ng ating form sa online po. Ano po, Sir? Ay, sige po, Ma'am Gemma. Okay po, para at least ay hindi po malito yung ating mga parents. Opo, ito po ay halimbawa lang po kasi since ako po ay magiging incoming parent din po ng grade 7 dahil ang aking anak po ay magiging grade 7. So,
So, isi-share na po natin kung paano po mag-fill up po ng ating online form. So ito po yung ating enrollment survey form. So, ito po ay will be answered by the parent or guardian of the learner. Please read the questions carefully and fill in all applicable spaces and write your answers legibly in capital letters. For items not applicable, write NA. So, ilalagay po natin not applicable NA. So, ito po yun. For questions or clarifications, please ask for the assistance of the teacher or person in charge. So, meron naman po tayo. So, isusulat ko po muna ang aking email ad. So, ito po. So, as much as possible po sana may email ad po tayo para kung may mga problems po sa ating informations ay makontak po tayo agad ng ating eskwelahan. So, important information to read before completing the survey. So, pursuant to Section 15, Article 2 of the 1987 Constitution, which states that the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them, and in adherence to Section 3 of Presidential Proclamation Number 929 Series of 2020, which states that all government agencies to render full assistance and cooperation with each other to mobilize the necessary resources to undertake critical, necessary, and appropriate disaster response aid and measures to curtail and eliminate the threat of COVID-19. This office conducts this rapid survey to contribute to monitoring and mitigating the impact of pandemic in our educational programming. The survey aims to assess the readiness of parents and students to adopt to flexible learning options. DepEd maintains that the students and their families must have access to education despite the pandemic. Flexible learning options will provide an alternative, tailored education and support the children and young people who might be disengaged from mainstream school based of the contagion. You are advised to take time in answering the survey as your responses are essential in selecting the kind of support programs necessary for the continuance of the children's education. Rest assured that utmost confidentiality pertinent to your response shall be applied. So, pindutin na po natin yung susunod. So, data privacy notice. So, data and information in the survey are intended exclusively for Tagumpay National High School. So, of course, because this is a record, this will be kept by the school for enrollment record purposes. Serving other purposes not intended by the process owner is a violation of Data Privacy Act of 2012. Data subjects voluntarily provided this information explicitly, consenting the process owner to serve its purpose. So, pindutin po uli natin yung susunod. So, para ma-fill up na po natin. So, grade level school information. So, check the appropriate boxes only. So, with LRN. So, usually, alam ko po, karamihan po, private and public, ay meron na po tayong LRN. So, ipoprovide po natin yan later. So, returning or balik-aral. Kung balik-aral po ang inyong anak, dito po yun. Refers to learners who finish a grade level, stop schooling, and enroll in the next grade level after a year or more as of the enrollment cut-off date. So, pag sinabi pong balik-aral, so ibig sabihin, nag-stop po siya. For example, nag-aral po siya ng school year 2018 to 2019. Nag-stop po siya last year, 2019 to 2020. Ngayon lang po siya uli papasok. So, tinatawag po natin yung balik-aral. Pero kung hindi naman po returning or balik-aral yung ating mga anak, pindutin lang po natin yung no. So, grade level to enroll. So, grade 7 po yung aking anak. So, pipindutin ko po yung grade 7. Last grade level completed. Of course, grade 6 kasi po grade 7 po siya last year. Last year completed. So, 2019 po kasi hindi naman po siya balik-aral. So, last school attended. So, anong school po siya? Siya po ay nag-aral sa Virgen del Pilar School. School ID of the school last attended. So, titingnan ko po dito sa kanyang card kung mayroon po. Ito po ay composed of 6 digits. So, ito po ay 6 digits po ng school na kung saan po nag-aral yung inyong anak po. So, yung unang-unang 6 po. So, ito po yun.
School address. So, sang school, ano po yung address niya? Ito po yun, Burgos Rodriguez. School type po ito sa private school. So, school to enroll in is Tagumpay National High School. School ID, so ito na po yun. Siyempre, dahil sa Tagumpay po tayo, ang ating school ID po ay 308114. School address, of course, Tagumpay, San Jose Rodriguez, Rizal. Senior high school student, so no po. Siyempre, hindi pa po siya senior dahil sa po ay incoming grade 7. So, no po. And then, pindutin po natin yung susunod. So, PSA birth certificate po. So, if available po. 50 if the not certain about the data. Okay, so available po siya. So, where can I find my PSA birth certificate number? So, makikita po siya dyan. Pero, hindi ko po kasi hawak ngayon. So, hindi pa po siya. Type 0 po if the data is not certain. So, 0 na lang po ilagay natin. Hindi ko po siya hawak sa ngayon. So, ang kanyang LRN po, ita-type na po. And then, last name po must be capitalized. And then, middle name. Then, extension po applicable. So, NA po since that is not applicable. So, date of birth. So, diwas to ang petsa. So, kailangan po nating ilagay. So, ayusin po natin ito. So, January 16. Okay po. So, ang age niya po. So, mamili po tayo ng edad kung ilang taon na po. So, actually po, ito po dapat ay 12 years old pa lang. Tingnan ko po kung meron. Parang wala akong makitang option na 12. So, i-correct na lang po natin kasi 12 pa lang po siya. So, female. So, hindi naman po belonging to indigenous community or cultural community. Titingnan po natin paano po yan. Wala pong 12 years old po sa edad kasi po siya po ay 12 pa lang. So, makikita ko po dito sa option ay 13. So, gawin ko munang 13 pero itatama na lang po siguro po ito pagka makipag-usap na lang po tayo. Tapos, susunod na lang. So, mother tongue. Siyempre po, Tagalog. Kasi tayo po ay nasa Rizal. Tagalog po tayo, ano. So, religion po. Roman Catholic. So, for learners education for learners with special education needs. So, does the learner have special education needs? So, tingnan po natin kung meron po siyang physical disability. So, yung mga pinanganak po na medyo po yung sa paa. Visual impairments po and blindness kung may problema po yung paningin. So, pipindutin po natin yan. Pero kung wala naman po, so syempre po no.
And then susunod po, house number and street. So ito po. Then barangay. So ito po. And then Montalban, province po, of course, Rizal. So ang region po natin ay 4A Calabarzon. So syempre hindi man po tayo mag-enroll, no, kung tayo po ay hindi taga 4A Calabarzon. Kasi po tayo po ay kailangang zoning po ano. So full name po, surname, full name, middle name for personal and sensitive cases. So NA na lang po natin. Personal and sensitive cases po eh. Sir, father working from home due to ECQ. I know. So, NA po. Kailangan na isang numero. So, 0 na lang po. Ano? Kasi wala po eh. Sir, family, a member of 4Ps? No. So, dito na po tayo sa mother's full name. So, mother's highest education attainment, titingnan nyo po kung alin po dyan. Elementary graduate, kung nakatapos po elementary. High school po, kung high school, syempre. College graduate po. Vocational, master's degree, or doctorate degree po. And then, mother's employment status. So, syempre po, full-time. Sure, mother working from home, yes. Right. At present po. Mother's contact number or cell phone, put a valid number. So, guardian's information, syempre ako pa din po yun. So, guardians, okay, so ganun pa din po. Kung ano po yung highest educational attainment ng guardian po. So, full-time. So, yes pa din po due to ECQ, working from home. So, same pa din. Okay, sunod po ulit. Okay, how does your child go to school? So, choose all they apply. So, walking, public commute, or land or water, family-owned vehicle, school service. So, before po, household to paano in-access to distance learning. So, before, nag-school service po siya. Pero, baka ngayon po sabihin natin public commute po. How many of your household members including enrollees are studying in school year 2020 to 2021? Please specify each. So, titingnan po natin kung anong grade. So, meron po siyang kapatid na isa grade 4, grade 3 po. So, isa. And then, so grade 7. Including the enrollee. So, kung ilan po sila na nag-aaral. Kung 5 po yan, ilagay po natin lahat. Katulad po, grade 3 isa, grade 7 isa. So, kung meron pa pong iba, so ilalagay pa po natin kung may college. So, among the household members can provide instructional support to the child's distance learning. Choose all the applies. Distance learning. Okay, so choose all that applies. So, kayo parents or guardian. So, example po, other tutor, house helper. So, ilalagay po natin kung merong elder siblings na magtuturo po sa bata, sa grandparents, mga lola. Extended members of the family, auntie, mga uncle po, or pinsan, able to do independent learning. When we say able to do independent learning, hindi niya po kayang mag-aral mag-isa.
Sunan, wala po talaga, and then iba pa. Depende po yun kung ano po. Kung sino po ang pwede pong magturo. Kung halimbawa, mayroon po kayong tutor, siguro dito nyo po ilalagay sa may iba pa kung may tutor po ang inyong mga anak. Or may kapitbahay po kayo, so dito po natin ilalagay niyan. So what devices are available at home that the learner can use for learning? Check all that apply. So kung may cable TV po kayo, pwede. Kung may radyo, pwede. Non-cable TV, okay. So may desktop computer po kami. It's laptop. So laptop po, and then we have, syempre po, smartphone. Kung may tablet po, check nyo rin po kung wala talaga. So wala, kung may iba pa po. So pwede nyo din pong ilagay. So, and then, do you have a way to connect to the internet? Okay, yes. So, sunod na po. How do you connect to the internet? Choose all that applies. So, own mobile data. So, kung pwede pong mobile data, pwede din. Halimbawa, nawala na internet, pwede. Own broadband internet, meron po, meron din. So, computer shop, pero di lang po natin alam kung may mga computer shop na pong nag-open ngayon. So, other places outside the home with internet connection. Library, barangay, or municipal hall, or neighbor, or relative. So, dito po tayo magpipindot. Kung wala po talaga, so, just click none. Okay, sunod po. What distance learning modalities do you prefer for child? Choose all that applies. So, kung gusto po nating online learning, okay, pwede po. Modular learning combination of face-to-face with other modalities. So, pwede po. Or iba pa. So, may television po, may radyo, pwede din po. So, kung ano po yung pwede natin na makakapag-access po yung ating anak sa learning modalities na yung nasa pandemic po tayo. What are the challenges that may affect your child's learning process through distance education? Choose all that applies. Lack of available gadgets or equipment. So ano po yung mga makaka-apekto? O kaya magkakaroon po tayo ng problema sa pag-aral po ng ating mga anak. So wala po tayong gadget or equipment. Insufficient load or data allowance. Unstable mobile internet connection, pwede po yan. Existing health condition or conditions, difficulty in dependent learning, conflict with other activities, halimbawa house chores, course ko ano po mang ginagawa. Distraction, social media, noise from community neighbor. So pwede po yan. Sa akin po, I consider distraction social media kasi pagka minsan hawak po nila yung laptop or cellphone, aminin po natin minsan, nadidistract po sila, especially kapag yan po ay mga naglalaro na, no? Kaya gumagamit po ng Facebook, may mga nababasa po. So, susunod po. So, medyo mabagal po, no? Hintayin po natin. So, ito po minsan na nai-encounter natin. Though naka-direct na ako, medyo mabagal pa po ang pag-connect. Ayan. Yan ang nagkaroon po tayo ng problema. This site can't be reached. So, nagkaroon ng problema sa internet connection. So, ayan po. Tingnan po natin, i-try po natin uli kung magre-refresh. Uulit ako. Wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga. Minsan po yung nagiging problema natin. So dahil po ang bagal po ng loading, titingnan ko lang po yung connection.